Ayan, may nag-comment. Sabi daw niya na na-experience daw ng kanyang mama yung na-experience ko. So, ngayon, tatanungin natin yung mama ko kung meron ba siyang na-experience doon sa na-experience ko. Ayan. Ma, oy, pangutan na. Naka-experience ako Sa una, pagbuntis na ko sa imo, pag 12 to 8 ang imong papa, nakakita kong dako kay nga baboy nga puti sa kilid sa atong balay. Dayon, full moon man to, gignan ako imong papa nga, wala na dako kay nga baboy pag kuman iyang gilabay ni naiko niya, murag naiko ang tiyan, nawala niya pag nawala ra dayon pagka uma among gisusi ko na pay baboy nga ginanaan sa baboy sa kilid sa balay, wala man mao to ang akong na-experience nga dako kay baboy labay ni papa. Yung wala ra po nun sa baboy, ma. Nawala naman ni sa gunto niya na siya pagka naigo man sa papa rin may duty rin sa papa 12 to 8 Dobi. Correct. ako rin Pero wala na nagkuan. wala na daw. So, ako lang ba na-experience ng ganito experience? So, share mo yung thoughts mo. Akala ko may kinakatay na baboy. So ngayon, andito po tayo sa labas. Ayan, i-house tour ko kayo na kung ano yung itsura sa labas ng bahay namin. Ayan siya. Ayan, madilim na ha. So dito yung harapan ng bahay namin and ito yung sa gilid. So basically dito ako nung pinagbubuntis ko yung anak ko. Ayan siya. So ayan, kitang-kita niyo naman na puro halaman, kahoy, yung nakapaligid dito sa bahay namin. So ayan, as you can see, ito yung kwarto ko kung saan pinagbubuntis ko pa yung baby ko. And kitang-kita nyo naman na hindi pa inalis yung may tinik na sanga. So paano magkakaroon ng katayan dito? Eh yung katapat ng bahay namin is ayan, eskwelahan siya be. Ayan, elementary school. Ayan siya. So ito yung itsura ng bahay namin. Ayan siya kapag nasa malayo ka. And kitang-kita nyo naman na magkakalayo talaga yung bahay ng mga kapitbahay namin. Puro kahoy lang talaga yung nakapaligid sa bahay namin. Ayan siya, B. Puro puno ha. And ayan yung kapitbahay namin. Ayan siya, B. May iisang kapitbahay namin dyan. So yun lang po, no, wala talagang malapit na katayan ng baboy dito sa amin. Kasi nga magkakalayo yung mga kapitbahay namin. And yung katapat pa namin ng bahay is eskwelahan. So yun lang po. Sana nasagot ko yung katanungan mo. Sa bahay, uy. Gigawas ta na, may. Ma. Ayan, madali na yan. Kung gigawas din ta na. Adlok man jud ka. Hindi, lagi basta ka nang inaana ang mga gabi na, hindi nakaangay mo kawas. So, ayan. I-check mo yung kapitbahay mo, B, kung may pasa siya sa chan. Story time. So, di ba nga sa kinumentan ko dito na video is yung mama ko nag-share about dun sa experience niya nung pinagbubuntis ako. Yung may baboy silang nakita ni Papa, tapos binato ni Papa. Alam niyo ba yun? Meron talaga kami ditong kapitbahay na pinariringgan na sila ay and then, yung pinaka-ano talaga dito is yung pinariringgan nila na aswang lagi daw is patay na po siya. Yes po, kasi nga matagal na yun, di ba? Ano na ako, 25 years old na ako and patay na nga yun. So
before po yun na nangyari is, yun po daw na babae, lagi po silang nag-ano ng ano dito sa amin. Nagsisell kasi kami ng coke. So, palagi silang bumibili ng coke. And then, nung time na, di ba may binato si Papa na baboy. Pagka inumagahan, nagkasakit daw yun. O, di ba? So, di ba nagkasakit? And then, lumala daw ng lumala. Pero hindi po sinabi kasi nga nasa bahay lang po siya. Parang nagre-rest lang. Tapos yun nga. Ilang days lang doon nun is namatay na siya dahil. Tapos ang sabi daw sa sabi-sabi dito meron daw pinasahan yung mama niya. Ewan ko kung ano ba. After, or hindi, before mamatay yung mama niya. So ayan, may nag-comment, sabi niya, ate sa umaga na lang, huy lakas ng confidence mo sis. So sorry po ha kung hindi ako nakapag-video sa umaga kasi nga sobrang busy ko, tapos nag-aalaga ako sa anak ko, and then yung mga free samples ko is binibidyuhan ko po. So ganito siya itsura ng bahay namin. Ayan siya. Ayan. Diba? And ganito naman yung itsura niya kapag nasa malayo ka. So, ito yung sa front house namin. Ayan siya mga tingin. And, tignan natin sa gilid. Ayan siya. So, ayan yung sa bahay. Sa gilid. Nakikita nyo, babe, puros puno. Ayan siya. And, ito yung bahay namin. Ayan siya mga babe. So, ito yung kapitbahay namin. Kapitbahay namin yan ha. Ito yung bahay namin. Ayan. Puro puno siya. Yan. Kikita niyo naman. Yan. Puros puno talaga siya mga babe. Yan yung kapitbahay namin ha. Ayan. Ito yung likuran ng bahay namin. Yan siya mga babe. So, puro puno po lahat. So, ito yung bahay namin ha. Likuran ito ng bahay namin. Ayan siya. Puro puno siya babe. Kitang-kita nyo, sobrang layo ng mga kapitbahay namin. Ayan siya. So, again po ha, ito po yung kapitbahay namin. Ayan siya. Ayan. And ito yung bahay namin dito. And tanong ko po kung merong kinakatay dito na baboy, yung nakatira po dyan is nasa States po. Ayan po siya. So, ayan yung bahay namin. And by the way, ayun po yung eskwelahan. Ayan po siya. Puro puno po yung sa eskwelahan. Yun lang po. So way back 2022 siya, sa Mercado Manggod na may tindahan. So gulayan siya. Dayon, wag na ako sa 3rd trimester sa akong pagbuhos ato. Wag na siguro 7 months na siguro to. So normal lang siya ka day. Dayon, ay babae nga dito sa kuan, na siya nga. Dahil nako'y baligya, takway, danay ko nga kanang nay, dili man kami mahalinan ana, biningon siya nga kanang, kuha di try lang, kung ginawanan naman ni, danay ko nga kanang, sunod na lang nay, sige ko balibad, so arak ko muna nga kanang, ano mo, mamubus man siya nga kanang, kuha ako naman siya gibalibaran. So, mga after minutes ato nilakaw siya, marag wala yun siya nahimok, pero sige siya tanaw sa kuang, which is kanang awkward kaayo kay, ano mo tanaw ka na ako, nga kanang, diba, gibalibaran na tika or something. Ako itong overthink ato is, basig naglagot siya na ako, basig na siya kalagot ako, baka sige siya tanaw. So, nilakaw na siya, so wala na po sa kuang may dato, ang lipa, kuha lang na ako ipalabay. Kulit na kuha na nga mga panahon, mga alas 4 kay, syempre, buntis, so dili ka dapat, diba, makagabinaan, tingala ko bigay ka ng, magbaklay na ako, nakita na ko ka ng marag something masakyan, ganito ulit. Natin siya dito sa kanang atbang, nagtindog na siya, nagtanap ko sa iya, nitanap ko siya na ako. Yung murag lain kay iyang tinanawan ba niya, dito na ako murag gaduda dahil nga, kanang, nang ko ginadala ito nga kanang, namitang lana. Kaya murag akong lana, natingala ko kay akong lana is kanang murag siya kanang miawas dahil yung gainit ako ang kanang bulsa. Tingala ko nga ano, murag siya miawas ka. Hayag pa man, kasi syempre ato ba yung mindset pag kanang mga ingana kay gabihin na, ingana. So ito ganito, hapon na kayo siya naitabo, kasi siya tanong na ko, tas ako bitong TNB kay, grabe siya kanang lihok-lihok sa baby ay nga, kanang murag ito siya kanang dili kasamot.
nya bisakit jud ako ang tiyan ato kay Dahil nabigyan kanang basta, kuan. Basta gid, nagkuan gali ng imutian, then labi nagnaakailana. Kung naay mo agi, dira na gid na siya. pagduda na jud ka nya wala mo takoy ka nang murag kuan ato sa ihabay ka nang malis nga unsa siya or unsa labas siya yung mga gawang mo unsa kay normal person ra pag siya wala lang nakakuan lang sa iya naka-awkward lang sa iya is iya bitong tinutukan day kay mura bitong kanang grabe jud ka siya manutok day murag di mo wala si muna. So mo to nga isa sa experience ako sa pagbuhos na ko nga di jud ako malimtan kay naka-feel jud ko ato nga wala gina pili bitaw nga time ang mga yung anang butang. So, take note, kung urus ka, bisan pag ka nang asa ka, naginay ko agad, naginay someone nga magsigig sunod-sunod ninyo. Bitaw. And take note, katong ingon lagi na nila is mga aswang. Kanang gud sila is tawo ra gid na sila. Tawo ra gid na siya hatiman ni. And then mag-form na sila og mga lalaki nga picture like sama sa tato, like duck, kanang baboy, then black nga kanang iring o kanang iro, kinana siya. Yes. Then ang pinakakuan is kanang ako na siya nga kanapitang langgam. Langgam sa amin is, ano siya, malaking ibon. Yes. Para siya, kung i-imagine niyo is, para siya, eagle, yung kalaki. Well, ako na experience kay mas dagan mo kung na experience ka murag kababalaghan ka tong mga lakay nako kay like naputoy one time ako at yung panlaban ato that time bisan pagbuntag is suha. I don't know what is suha in Tagalog. Basta suha siya, something mura siya fruit nga humot kay siya pero ang gituuhan sa mga kanang katigulangan is bahog daw na siya para sa ila. Yeah. So muna siya akong ginadala-dala before tatuha jud na kada busa. And dili na siya mawala kung maglakaw po, bisan asa mo maglakaw, onion o garlic, dili na mawala sa imong bulsa. Ang ganda ng ulo niya. Meron ba yan? Kid ghosts are terrifying, but I think the scariest ghosts are granny ghosts. Old women ghosts that are dressed like the woman from the Titanic at the end when she like throws the necklace off. You know who I'm talking about? Let me show you one. Do you see her? She's here. Look really hard. Check the doorway. Right about here. And I know what you're thinking. That's not anything, that's just a shadow. But watch this. Now old girl is headed this way. She's headed towards the bedroom. Let's look at that again. She's standing there. She sees them. She thinks they see her and she's like, oh shit, let me run down the hallway. Let me show you the video. Go! Oh, you almost got it. Scary, right? Yeah, both of them had been having fun, home alone, college kids, playing that game where you drop the washer and it swings and hooks on the wall, having a good time. You hear her say, yay, you almost got it. Little did they know they got a lot more. Granny in the hallway. Now let's watch it in slow-mo because this way scares me even more than the normal way because you really get to look at her and she's looking at them and then she's like, okay, I'm gonna go back to my room now, which is one of their rooms now. So yeah, right back down to the bedroom. The next morning when they wake up, they're just going back through the videos that they'd taken and then they're like, who the hell is that? So they play it back and they see a girl that's like standing there and she's like, oh shit, and bounces, right? No. So they immediately call the super because this is like in a college and this was one of those old buildings downtown that they like remade into an apartment, and they call and they're like, who is this? This person's not on the lease and she was hauling ass down to our bedroom. We want out of the lease. The super's like immediately, okay, cool, you can leave. They packed their shit and they got out that day. I would too. Like, I can handle a lot, but a granny in a gown, nope, no thank you. I mean, maybe she's really nice. Maybe she just showed up and was like,
who the hell are these kids? You guys need to shut the hell up because this is my house. What are you doing? She must have thought that they saw her because she's like, all right, I'm gonna head out, and leaves. Regardless, she has no legs. No, thank you. No thanks. Granny Ghost and me, Miss Pike, yeah, her, nope. If you enjoy videos like this, like, comment, share, follow for more. What would you do? Because I would get the hell out too. Okay, tell me a story about something that you cannot explain. Buckle up, y'all. It was my 13th birthday party. I was having a slumber party with some girls at my parents' house. We decided at some point in the night that we were gonna play Bloody Mary. We decided to play it in my parents' room because they had the biggest mirror in the house and we could fit all of us in the mirror. Nothing happened. We moved on, watched some scary movies, ate pizza, whatever. But by the end of the night, since we had watched scary movies and played Bloody Mary, we were all freaked out, so we decided we would sleep in shifts. So real quick to understand, in my parents' house, if you're in the living room, you can see up the stairs and then you can see the entire upstairs hallway. My parents' bedroom is at the end of the hallway upstairs. So I was in the living room, it was my turn to stay awake, and I look upstairs and out of my parents' room, I see a tall, skinny woman in a white dress with long black hair floating out of my parents' room. She's not walking, she's floating out of their room and down the hallway. She's moving slow as fuck, coming down the hall, starts floating her ass down the stairs. I buried my head in a pillow and just like blacked out. When I finally got the balls to take the pillow away and open my eyes, she was gone. That is not the point of this story. I mean, it's half of it, but fast forward 9 years. We are on a beach trip. It's our family, some family friends of ours, a bunch of people, and we're all by a campfire. Everyone's pretty drunk. They start telling ghost stories as us white people usually do. I was gonna keep my little story to myself because my family doesn't believe in that stuff and they were gonna think I was crazy. All of a sudden, my dad starts talking. This is his story. So he says, this was 9 years ago. He said it was the middle of the night. He woke up and there was a woman with long black hair in a white dress sitting at the foot of his bed. He thought it was my mom, so he said her name multiple times, then looked next to him. My mom was sleeping. Eventually, the woman just floated off the bed to a standing position and floated her ass out of the room. I had genuinely started to convince myself that I made the entire thing up when I was 13. Now, I had only told that story to 2 other people in the world, and they were both sitting at that campfire. One was my sister and one was my now husband. All of the blood drained from my face. They both are staring at me, jaws on the floor. Just knowing that I didn't make that up and that my dad does not believe in this stuff. So just knowing that my dad saw this thing too, weirdest feeling ever, weirdest thing ever, ew. I have a photo that I want to show you guys. But first, of course, a quick little backstory. A mother was laying in bed with her daughter watching TV when she received a notification on her phone letting her know that there was someone downstairs in the kitchen. When she looked at the cameras, an image of her son appeared in the cameras downstairs. This was impossible due to the fact that her son had passed away due to an overdose 2 years prior. Both her and her daughter confirmed that that was in fact like her son standing there. And there was absolutely no evidence of anybody breaking in, or it could be someone else. Like, this was truly an image of her son captured on camera. Now I'm gonna show you the picture. So as you can see, this is the kitchen and that is her son right there. Like, you can clearly see it. I'll try to zoom it in so you can get a better look. So here's a closer look. I mean, I feel like her son has not moved on. He's still lingering around, maybe reliving the same day over and over again. I feel like when a person passes away from an overdose, it's such a shock and it's such an unexpected thing that a lot of times they don't even realize that they're gone. It may be the case for this. I mean, I don't know the family personally, but I definitely recommend doing some type of like just ceremony to just help him cross over. A woman in Pennsylvania received the shock of her life when she woke up to what looked like a ghostly figure in her security camera. This is Amanda Pitt. At about 3:40 a.m. on October 21st, she woke up to what sounded like footsteps in her home. She decided to check her security camera to see what was going on when she sees this. The ghostly figure, what appears to be a woman, standing in the doorway of her kitchen.
At first, she thinks that she's seeing things and that maybe it's her husband who went downstairs, but then she realizes that her husband is in bed with her. So she wakes him up and tells him to go check, thinking that maybe somebody broke in. When he goes downstairs, he doesn't see anyone, but finds his dog pacing back and forth in the kitchen. Amanda was so shaken up by what she saw that she could not go back to sleep. Unfortunately, this is not their first ghostly encounter in this home. They originally moved in 2020, and ever since then, Amanda will get random notifications of movements downstairs but will see no one. On a different occasion, they've had the kitchen sink turn on by itself, and on another occasion while the family was out of the house, they saw when the front door turned and slowly opened up by itself. They now live in constant fear and are fearful of any strange noises that they hear. Now, what would you do if you ran across this in the middle of the night? I have a scary story. So meron kaming helper dati na masipag naman at okay naman siya sa amin, pero biglang nagpaalam umalis. After ng ilang taon, bigla na lang siyang nangamusta. And since maayos naman yung naging trabaho niya sa amin, sumagot ako. Wala naman kasi siyang record sa amin. Sabi ko, okay naman kami, ikaw. Sabi niya, okay na daw siya ngayon. Sabi ko, bakit may naging problema ka ba? Sabi niya, ate, sa totoo lang, gusto ko sana dyan sa inyo magaan ang trabaho at mababait kayong tao. Pero meron kasi talaga akong problema noon. Meron daw siyang kambal na kapatid na hindi pinalad mabuhay. Nung bata pa daw siya, laging nagpapakita at nagpaparamdam yung kapatid niya na yun sa isip niya lang. Pero nawala rin daw nung nag-aaral na siya. Tapos nung nandito na siya sa Maynila, unti-unti na niyang naramdaman ulit yung presensya ng kambal niya na yun. Na parang lagi daw siyang inuudyok na gumawa ng masama. Pakiramdam niya parang inggit sa kanya kasi siya lang yung nabuhay. May mga pagkakataon daw na hindi niya makilala ang sarili niya kasi pakiramdam niya sinasakop yung utak niya ng kambal niya. At dahil daw ayaw niyang may mangyaring masama sa amin, pinili niya daw na umalis na lang. Sabi ko sa kanya, ngayon, kamusta? Okay ka na ba? Ang sabi niya sa akin, okay na po ako. Nakapag-asawa po ako. At nagkaroon ng anak na kambal. Nandito ka ngayon sa susunod na kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link na sa TikTok. Wala po tayong kandila ngayon kasi ubos na yung lighter ko. Ang kwento natin na ngayon ay galing sa isang anonymous member. Nangyari ito noong March of 2019 noong retreat namin sa Baguio. Nagstay kami dun sa isang retreat house na congregation ay yung may-ari ng school namin. Location niya, nasa may bungad, papuntang city. So, nandun pa talaga siya sa taas. Then, overlooking yung city. Ganda. Kung nakarating na kami, dumiretso kami from the bus papunta doon sa main function hall. And then, doon kami binigyan ng mga room assignments. So, yung building ng mga boys ay nasa kabilang side, tapos parang footbridge lang ang nagko-connect sa dalawang buildings. Pagdating namin sa building, medyo eerie siya. Pero, hindi namin yung pinansin kasi nag-enjoy kami. Maingay, ganon, kasi nga excited kami para sa mga activities. Dalawa lang kaming na-assign sa isang room na dapat pang tatluhan. Tapos sa ibang kwarto naman, tig 4 to 8 sila sa isang kwarto. Nung hinahanap namin yung kwarto, nandun siya sa pinakadulo ng isang maikling hallway. Dun sa pinakadulo ng hallway, may pintuan na nakakadena. Tapos merong nakasukbit na rosary doon sa doorknob. Tapos yung hallway lang namin talaga ang may crucifix. Dun sa buong second floor. Dun pa lang, iba na yung pakiramdam ko. Anyway, bumalik na kami sa function hall para mag-lunch. Nung orientation, after namin kumain, biglang sumakit yung ulo ko. So, I asked my friend na i-accompany niya ako dun sa kwarto. Tapos, meron pa kaming 2 tao na kasama. So, nung paakyat kami dun sa building, meron ako naaninag dun sa isang kwarto na glass wall, tapos may mga stickers. Merong maliit na gap yon na pwede mong maaninag yung loob. Tapos dun sa gap na yon, may nakita akong dumaan na kamay. Napatingin ako. Directly kong tinignan, wala naman tao sa loob. Tapos walang ilaw, nakapadlock din siya sa labas. Ang kasama namin, na nasa kabilang dulo naman ng second floor,
nagkwento. Pasok dapat siya dun sa room niya. Tapos nung he was approaching, nakita niya sa loob na merong shadow. Nanggagaling siya mismo dun sa kwarto. So inisip niya baka nandun na yung kasama niya nakapasok na. Hinintay niyang lumabas yung tao galing sa loob kasi gusto niyang gulatin. Minutes have passed and walang lumalabas. Nung chinek niya yung loob ng room, walang tao. Pero we didn't make a big deal out of it. So, we went on with the activities. After dinner, pinabalik na kami dun sa mga kwarto namin para matulog. It was 10:30 p.m. Tatlo na kami sa loob ng kwarto kasi hinatak ko pa yung isang kaibigan namin para may kasama kami. So, super ingay pa sa labas kasi nagkukulitan pa yung mga kasama namin. Tapos, pumasok pa nga sila sa kwarto para mag-check ng mga underwears namin. Kukomperan, ganon. After a few minutes, naka-idlip na rin ako. Pero alam niya ba yung super babaw na idlip? Yung medyo aware ka pa sa surroundings mo. Hindi ko na napansin na tumahimik na yung hallway. Bigla akong nagising kasi biglang meron nagsalita ng huy. Pero mahina lang. Napabangon ako tapos sinilip ko yung katabi ko. Pero tulog na tulog. Yung isa pala namin kasama, biglang lumipat ng room. Ngayon, tinignan ko yung watch ko. It was 11:10 p.m. Di ko na lang pinansin, so I tried to sleep again. And then, meron na naman ako narinig, huy. Nanggaling siya dun sa may malapit sa pintuan. Gusto ko lang din sabihin na clairvoyant ako, so I came prepared. Nagdala ko ng rosaryo, St. Benedict's medallion, and holy water. Kaso kasi, naiwan ko sila sa bag ko and I was too scared to get up. Nikit ko na lang ulit yung mga mata ko and pinilit ko matulog ulit. There was this scenario that played in my head na nandun daw ako sa hallway ng first floor. Tapos paakyat daw ako dun sa hagdanan doon. May babaeng nakabelo na itim and she was smiling at me. Bibig lang ang kita. Sobrang creepy. Sobrang hindi pantao. Ulat ako bigla doon sa pagkatok sa pinto. It went like... Anyway, pumikit na lang ako tapos natulog na ako ng dire-diretso. I woke up at around 5 a.m. kasi meron ng madre na nag-ring ng bell. So nag-shower ako tapos dumiretso ako dun sa hall para mag-breakfast. Habang kumakain kami, kinwento ko dun sa mga kaibigan ko yung na-experience ko dun sa previous night. Nung napunta na ako dun sa part na may kumakatok, ni-recreate ko sa kanila kung ano yung tunog. Nagulat ako kasi yung babae sa kabilang table napatingin at napatanong kung kinatok daw ako. Sabi ko, oo, bakit? Ang sabi nila, kinatok din daw sila at exactly 11:15 p.m. and exactly the same ang pagkatok sa kanila. Mind you, magkaiba kaming building ng mga babae. Separate kami, diba? And around the same time siya nangyari. The worst part for them is sa second floor sila at sa bintana sila kinatok. We went on with the day tapos naghahatak na ako ng dalawa pang kaibigan dun sa kwarto namin kasi nga takot ako eh. And before kami natulog, naglagay ako ng mga holy water doon sa mismong kwarto tapos naglagay din ako ng rosary doon sa wrist ko. And I was able to sleep peacefully at that night. Actually, yung retreat house na yun, marami talagang mga kwento. Sa batch naman ng ate ko, one of her batchmates took a picture with their digicam habang nandun sila sa bed and they captured what appeared to be a woman's head na nakabagsak yung buhok sa sahig doon sa ilalim ng kama. Anyways, I forgot to mention din pala, during the first night din, kasabay nung lahat ng mga kababalaghan na nangyayari, yung kwento ko earlier na meron siyang nakitang silhouette sa loob ng kwarto tapos hinihintay niyang gulatin tapos wala naman palang tao sa loob. So, isa sa mga nakastay doon sa kwarto na yun, he kept his Bible under his pillow. They woke up in the middle of the night kasi he felt something na humatak doon sa Bible niya doon sa ilalim ng pillow. Tapos natapon doon sa sahig. At doon po nagtatapos ang ating kwento. Shucks! Nakakatakot! Tuwing talagang mga retreat na ganyan, ang daming mga scary things na nangyayari. Buti na lang, hindi na ako college, hindi na ako high school, at hindi ko na mararanasan yung mga ganyan. So ayun, I'll see you sa next upload. Bye-bye!